Masyado ata tayong sumasagot sa gusto nila mangyari. This time tayo mag-control ng laban. Tayo magsimula ng laban kung kailan. And with the help of the Edita, kagaya niya, suplex. Ayun na naman yung control. Ukir, hawak niya dito yung Eternal Guard. Pero aray, sakit pala. Yung hero ni Pandora kanina, yung CC, hindi siya parang pakito na may kill threat eh. Diba? Yung parang kill threat ng CC, pwede mong iwasan eh. Ito pakito hindi pwede. Parang pag alam niyang lamang siya, pag alam niyang pogi siya, well, pogi talaga si Pandora. Oo. 1-2 punch, knockout. So, kailangan mag-ingat ng Mega doon. Tsaka dinadahan-dahan lang kasi ng CC yung damage niya. Hindi katulad ng iba pang mga HP lane. Pero yung wild card, buhay pa rin. Pero wow, lady Luisa dito si Joe. Signature move mula kaya Chakro. Pero kita natin yung magiging aggressive ngayon ng Barangay. Not losing anything in this game. Baka pang ilang ano na yun, pang ilang wild charge flicker na Libra. Nakakaulat naman tong... Ang sakit ng poke na yun. Pero ibang istorya to nung game number 1 kasi, nakikipagsabayan ng AP Brent, 5v5, toe-to-toe. Kaya lang ngayon natuto na sila na layuin na, ilayo natin. Gawa tayo ng mga bracelet at ibang mga mapa, di ba? Parang kaya kanina puro 5-on-5 sabi nila. Labanan kasi natin ng mga 1v1, mga 2v2. May damage naman tayo eh. Masyadong napaganda din yung information na nabibigay ngayon ni Ogwen na parang as compared to kanina, mas marami yata siyang ways or hindi yata, mas marami siyang ways na maka-out lang din. And speaking of information, joke lang pala, hindi na nakaw. Okay, spin. Nagamit na rin doon yung Eternal Guard. Medyo nabibitinan sila dito. Pero din ako strike mula dito kay Pando. Meta, babawi din ata si Atoy. Swaggy Atoy R, para Swaggy B. grabe naman yung angles na ginawa niya doon. Literal na, parallel to the Appraiser's Wrath. It rhymes. Parallel rhyme. Okay. Parallel to the Appraiser's Wrath. Clear out. Or dash out. Tama ba? Tama. Sige. Padala yan. But then again, ang pinaka nangyari ay nakakuha ang AP Bren ng Different Turtle. AP Bren is slowly getting this game away para sa side ng Omega just by clearing the objectives little by little. Tsaka parang compared to game 1 na hindi masyadong marami yung pangbigla na pwede nating i-anticipate from Smart Omega. Parang wala na yung bounces sa kanila. So, mas kay Chakno na lang natin na antay yung mga magiging panggugulat kasi mas pangunahan naman niya yan. Or if not, si Andorio na medyo bibuelo rin naman ng kaunti kapag maghahanap na siya ng kanyang ikutan. So, yung mga kaninang sobrang nakabibig lang nakikita natin from Smart Omega, nalilimit na ngayon. Ay, grabe. Tatlo agad Big J with the sidestep, Big J. BMA out. Pero yung orange buff, ang pinupunta rin sila ni Kyle TZ. By the way, naka-blade armor pala si Kyle TZ. Ang unang yan, hindi basta-basta makakakuha si Big J ng damage output. Ang pinakabagong parte ng Diamond Management. Tsaka, hindi pa siya nakaka-focus muna mag-build ng damage item. Kinailangan niya muna mag-leggings kasi nga naman lamang din sa lane or nakakakuha ng advantage si Super Marco on the Roger. So, bukod pa sa nanalo na yung mga sides dito ng AP Bren, sobrang nakakapitalize nila yung information or yung mga rotations na ginagawa sa pangunguna ni Ogwen. So, despite this being a very low-scoring game, hindi siya captured para sa nakita nating laban kanina. Yung unti-unti lang, step by step lang ng AP Bren kung paano nila i-convert at paliligitin yung mapa ng Omega. And of course, maraming salamat, Biggie. Huge shoutout to Infinix para sa ating Infinix handcam. We're now looking at, I think that was Atoy R. Isang tahimik nung labang ito. Tahimik na labang to. Ibang-iba yung tempo. Pero Super Marco, magta-transform siya dito. Mato muna, sumusubok actually ang AP Bren mag-pick off, pare. Ang problema, play safe ang Omega eh. Play safe ang Barangay. Hindi rin sila pumipilit. Okay, nakita nila Doyle, nagamit na rin yung wild charge. Protecting lang daw. Kaya lang may sunod natin sa Joe. Si Joe ang ilito nila, tapos sila sa na ay successful ang pagpatay. Dito na Antonio, may si Chakno. Mabuhay pa! Pasok ngayon din si ang AB Bren, Pando. Sinasalo lamang niya, pero si Antonio may ikit sa tatlong member ng AB Bren. 1-for-1 exchange, AP Bren. Chakmo may iwan. Kita namin yung Chakmo, huwag ka mag-alala. AP Bren ngayon, with a collapse. Again, kaya nila yung mga 1-on-1, kaya nila yung mga 2v2. Kaya naman, yung Turtle 9-2.
sa kanila mapupunta. Kahit nagkahiwalay sila doon, ay nagawa pa din kuhain ng 18 Bren yung advantage. Kung iisipin nga natin, based on their lineup, sobrang dami natin pwede nga makita na instances na hindi naman talaga sila manghihinayang dapat kapag kami makikita sila na target. Despite it being either Chuck dito or Andoryu, no? Kahit makahanap siya dito netong si Ogwen, yung damage si Super Marco kapag hindi pa naman siya nagtatransform, napakataas, kaya din nung manunaw kahit na makunat ka. Tapos hakabulin ka na lang kapag ka nag-wolf fort na siya, which I think ay ginagawa nila ngayon. Sobrang laki nung bawat bala na binabato dito niya Super Marco kahit kay Chuck mo, sobrang nararamdaman niya yung damage. Oo. Nangangalahati yung buhay. Ayun o, tinan mo. Oo. Alam mo yung dating technique ng AP Bren? Hindi ko alam kung technique nila ngayon. Kung magbabak yan, push tayo. Laban, oo. Inalaban nila ng push. And yun yung trade na kailangan sabayan ngayon ng Smart Omega. Kailangan nilang pigilan yung gano'n na ginagawa ng AP Bren. Kasi yung Pokes, technically, kung titignan mo on papers, ang dami talaga para sa AP Bren eh. Ang dami talaga. Ang dami din ng damage. Tapos, Ako, lima tato para sa Smart Omega. Tulog-tulog na Dennis Finn. Pero si Pierre, yan sa likod. Pasok kayo sa likod ng pupunan ng AP Bren. Final sweep. At si Owen may ipit. What a ipit sa block. Pero Pando versus Andoryu, atras muna sila dito. 2 for none. what a play! Mula sa OMG, what a ipit! Parang naghintay lang talaga ang Omega dun eh. Kasi kung hindi si Chakno yung magsasabi ng hintayin lang muna natin sila, pwede nga naman talagang si Andoryu. Kasi kaya nilang makipagsagutan, may mahuli lang isa, which in that case was eto kang si Kyle TV. At naramdaman mo na paunti-unti nga nararamdaman yung damage ni Jom na tahimik lang kanina. Pero hindi natin napamalayan ay inuunti-unti na niya yung damage. Kasi kanina, kinailangan niya muna mag-focus sa mga onting death items o pagpapakunan, lalo na pagdating sa laning phase. Pero iba na yung kwento ngayon kasi pa 9 or pa 10 minutes na tayo. So nakakakuha na rin siya ng mga damage items niya na ayun ay kung makikita natin, mayroon na siyang DHS as well as yung golden staff. Isa na lang makukompleto niya na ang tinatawag ng mga players na Trinity. Na Trinity item. Yeah. That's really out. Wait lang Open. Makikita natin yung champion dito. Masakit na rin yung damage ni Super Marco. Lord is up. Nako, iniisip ko kung gaano ba ka-crucial yung naging 2 pick-offs na yun ng Omega na wala nakuha yung AP Bren. Kasi nag-shift bigla to 4K ang kalamangan ng AP Bren. Kanina 5K yan. Almost 5K pa rin naman. Kontrolado pa rin naman ang AP Bren. Pero is this another classic? 10 minutes pa lang, pero yung nakikita nating mga objectives na natitake, parang similar pa rin dun sa naging laban kanina eh. Pero yung nagiging control naman ng AP Bren para dito sa Lord Pit natin ay mas maganda kaso. Bigong simple na gagawin. Apel si Chakno ngayon. Kapagka, next see, Chakno. Okay, wala tinamaan doon. Pero tinamaan hanggang sa likuran. Kundi si Owen yun, Super Marco. Kinakalmot-kalmot lang itong si Chakno ngayon. Sky TV, sasalubong na rin. Hindi mo hawak niya yung Lord. Pero sabi na hindi, huwag na natin mag-Lord. Turn tayo dito sa mga heroes. At si Atoy R. Ang kanilang mababagsakin ng 2 for 1. Hawak pa rin ang AP Bren itong Lord na to. Ito sa tank for attack, pero dalawa nakuha ng side ng AP Bren dahil din sa tulong na ni Mr. Super Marco. Wala siyang heavy spin. And Super Marco with another kill. Ang laking bagay ng nagagawa dito ni Super Marco na sobrang gagawa niyang i-type or i-position yung kanyang sarili sa mga lugar na hindi mo talaga siya masyadong mapapansin muna kung ikaw yung nasa side ng Smart Omega. Aside pa yun sa fact na nagawa talaga niyang i-take out etong si Andoryu kung nakita niya mag-isa. So, literal na mag-isa na lang siya doon pero kinaya na niya. And ito yung threat ng isang Roger. 3-0-1 ngayon si Super Marco dito sa Roger niya. Meron pa siyang hawak-hawak na si Halbert. So, may imagine mo na lang kung paano niya pipigilan yung unat ng mga members ng Omega. Ang hapdi niyan. Yeah. Ang hapdi niyan. Yung ganyang klaseng Roger hero na pinipik ni Super Marco, si Mr. Wu is now a hero na dapat mong respetuhin kung ikaw ang Omega. Mr. Wu. Actually, proud nga ako kasi nai-interview na siya ng maayos. Hindi lang Wu. Hindi lang Wu. Hindi lang mahaba na yung sagot. Malamang kapag nanalo sila dito, i-interview na naman siya kasi yung dominance na pinapakita nila in this game number 2, may binago ang AP Bren sa formula ng kanilang draft. And nakita natin, pag pinopoke nila, madali lang maamoy kasi ng Roger yun eh. Kapag nag-less than half yung buhay, yun na yun. Oo, may threshold. May certain threshold talaga. Pero ito na yung Lord. Sa may bandang iba, transform na muna. Si OP
Open. Bumabalik pa niya. Nag-upgrade. Nag-ultimate na rin ng primary rack. Mababasag yung Torres sa ibaba. Yung top lane naman na magiging punta rin ng AD Brand. Pero nandun si Okir para depensahan yun. Sobrang focus lang ng AP Brand dito to take yung inhibitor turrets. Nakita naman si Ogwen. Hindi yata teamfight ang plano talaga nilang gawin at that moment. Primal na push lang yung ginawa niya at that moment. Even itong si Super Marco, kapag makakalapit na siya sa mga torre, literal na papapagsakin niya lang na ayun ay mukhang isusok nila yung pagpak. Okay, Jenna. Internal guard! May ginamit agad para sana ng zone. Kaya lang wala sila pages. Mobility mo lang to ng Smart Omega. Hindi ako na... Ito lang sinasabi ko lang sa inyo dalawa ngayon Saka sa nanonood ngayon, yung mga ganitong game, Ikaw. imposible to. Imposible. Pag ito nakambak para sa akin, impossible. Kung naabutan niyo yung impossible, 9K gold lead. Sir, kaso parang mali ako Kanina, 30% lang. 30% lang. Kahapon kaya ilang percent na lang yun, pero... Oo nga, napambak Pero yung ganito kasi, pag ito talaga nakambak, maniniwala na talaga ako kay Nora na may Himalaya. Oh my gosh. Kanina, nagsimula naman lahat yun. 18 minutes Actually, akala ko usap-usapan lang yun. Yung 18 minutes, totoo yun. Oo pala. Ang dami ng games na gano'n. Madami na. Oo, na isusulat yun. Hindi lang pala. Yung mga ganito, mapapacomment ka na lang parang game 3. Oh, hindi lang pala sa week 5, no? Mga 18 minutes din talaga na. Ngayon, na-experience ko na rin siya. Diba? Legit pala din talaga. Legit yun. Yung Omega, nagsastart ang season nila MPL, week 5. Week 5. Well, Week 5 yan. Okay. Sabi mo pang gagawin, nag-intro pa kayo, gawa pa kayo ng ano yun, yung mga teaser video. Week 5 naman yung game Nauna lang yung iba. In advance lang. Nauna lang yung iba. Okay. So ngayon. Hindi isa lang yung nasa harap yan. Tama. Sakto. Okay. Tahimik lang kasi yung nagamit na ni Oben. Hinahanap nila kung nasaan. Grabe naman yung par. And the juggler! Grabe Kenzie! Ginatuloy na ba? Elvis Pina! Kaya lang ang problema, hindi na siya makakatakas dahil na Namuyuin ka na sa damage, pare. Namuyuin ka na sa damage. Basta ang importante, ako sasabihin ko na, amoy game 3. Yung mga ganito, amoy game 3. Rektahan na. Ito na yan. Nangangamoy game 3. Kakatok na ang Hive. Sa Barangay Hall, kailangan kumapit. Barangay Smart Omega dito po kailangan. Uy, kaya nga siya nakalimata na doon yung CCs. And this time, the basic do it. Pero parang walang damage sa mga Zoom. Baka sila ni Ate R. Si Okir sa likod. Pinura si Ate R dito. And this time, mamamatay din si Okir. Pando with a kill. Story lang ang magiging puntirya ng AD Brand. Wait lang, hindi pa tapos. Pero sabi ng AD Brand niya, tatapusin na namin to. At doon, nagalit ang mga bubuyog.